po tungkol nga po dito. Aware naman po tayo na bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interest ng publiko sa pamahalaan. So ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Oo, ang maraming na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-ari, mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin, conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan? Sarili nila. Walang iba. Inisbagin lang ni Harris Tonil yung buto ng Virginia Tobacco, that the main ingredient of cigarette. Pero So ako pinakamalaki trader, nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan patasin mo ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how about po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin pong hawak yung contracting firm nyo? Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng satrap, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Kailan po? Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pesto eh. Negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Ano ang pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano ng Dimulipo, namimigay ko ng pera. Ano ibibigay ko diyan maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay po. So sinusunod ko lang yung batas, divest ka, divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So medyo conflict of interest pa rin doon. Conflict of interest ko, meron sarili sila, ganun din. Kung may sarili silang construction. Okay. Sige po, thank you. Hello, good afternoon. Gop, Nochi Kakas po, DCRH. Sa tingin niyo po ba, walang alam ang Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba, bulag siya dito o wala siya nakikita at nakalusot itong mga ganitong problema ng 2025 budget? Si BBM. BBM. Kung di niya alam, wala siyang kwentang presidente. Hindi niya alam. Anong klaseng presidente ang hindi niya alam? Siya unang tumitingin, siya nagmamando sa Senate, siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi ang nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment niyo po dito? Lahat ng administrasyon may korupsyon eh. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, binibitakan niya yung mga past administration. Eh nung siya umupo, hininto na niya. Kung may delikadesa siya, oy, may diferensya to, pag nanakaw to, hintuan natin to. Dapat gano'n, tinuloy-tuloy niya eh.
3 taon na, sakala niya papansinin. Anong kwenta presidente yan, di niya alam? Hindi dapat maging presidente, hindi niya alam nangyayari sa buong gobyerno. And last on my part, Gob, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about doon sa Leyte? Kay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Thank you so much. Mas marami doon kay Saldico. Ayun. One last question na po. Hello po, Go. Hello. Hello, yan. Ang question ko po, kung ang mga Diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-attend po ako ng mga Senate hearings na subaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang Diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 previous po? Sila ang pinakamadaling kumuha. Mahirap po. Nasa construction kami nung araw pa. Mahirap kumuha dahil building yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nag-protect sa kanila, may nagbibigay. Bali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings. Itong mag-asawang Diskaya po. Dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi silang totoo. Hindi sila mamibili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan na ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa na hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte. Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya di dapat protektahan kung gano'n ang sistema. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay. Maraming salamat sa lahat ng mga... Oh, September 21. Para tayo maraming salamat. Magkwenta na saan ba kumuha ng sampu? Saan sila kumuha? Sa mainom. Pumila talaga? Ayun yan. Juice. Dali lang. Hindi ka ba nag-live? Dito? Ikaw nag-live ka? Pagdating ko nanganin kasi sila pagkatapos. Akala ko doon. Doon din ako pumunta una. Ganda mo ng lakad. Kaya yung sinakyan ko ka naman. So yun na nga mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Filipino Club. Iba't ibang grupo po ang nagtipon-tipon nito para suportahan ng mga sinasabi ni Chavez Singson. Yan po. So ito na ba ang hudyat na marami nang nagagalit at ayaw na talaga sa mga pamalakad ni Marcos?